Yo, what's up mga Call of Duty Lesson Sound? So gusto nyo bang gumawa nitong D12 monitor speaker na yung ginamit natin is a coaxial speaker? So without further ado, let's go! Okay guys, so ito nga yung mga sukat natin sa ating monitor speaker na coaxial. So mag-start tayo dito sa lagayan ng speaker. So yung lagayan ng speaker natin guys is eto. Pakita natin guys yung sukat. So, mula dito hanggang dyan is 35.1 cm. Okay? Tapos, mula dito hanggang dito is 34 cm. Ayan. Bakit hindi siya kwadrado, guys? Kasi, yung pagbabasihan natin is itong screen na nabili natin. So, bago kayo gagawa ng ganitong design talaga, guys, is bumili muna kayo ng screen para yun yung pagbabasihan nyo sa inyong mga sukat. Okay? So, since ito yung pinagbabasihan natin sa sukat, so, ito yung naging sukat ng ating front panel. Okay? So, 35.1 cm by 34 cm. Okay? Next is ito naman yung magiging top niya, guys. Ayan. So, 15 inches. Ayan. 15 inches by 35.1 cm. Okay? Ito yung top niya, guys. Parang dito. Kasi, ginanay ko lang pag ganyan kasi yan siya guys. Well, anyway, ayan. Okay, next is ito man ang kanyang side. So, dalawang piraso yung side natin guys, no? Ayan. So, yung sukat nito guys is ano? So, yan yung sukat niya guys. Okay. 44.4 cm by, ayan, nasa 34.5 centimeter. Okay? So, ginuhitan ko dyan guys kasi ito yung curve ng ating screen. Ayan. So, pareho lang sukat nila ang dalawang side natin guys. Okay? Tapos, ito naman yung kanyang bottom part guys. So, actually, isang piraso lang to siya guys, no? Bali, ganyan yung itsura niya. Ganyan. So, isang piraso lang to siya guys, ha? Balik ta rin lang natin konti. Ayan. So, isang piraso lang yan siya guys. Tapos, yung sukat nito, ayan. So, 19 inches yan siya guys. 19 inches by, ayan, 35.2 cm. Okay. Tapos, kinat ko siya ng pa 45 degree angle guys. Para, swak siya dito sa pang-curve niya dito guys. Okay. So, yun. Bale yung distance para dito guys is sukat lang ako ng 6 inches tapos kinat ko ng pa 45 degree angle. Ayan. Ayan, 6 inches yan siya dyan guys. Mahirap ba? Ayan. Ayan, 6 inches yan. Tapos kinat natin. So hindi na to 19 inches pa kasi nabawasan na ng mga 0.2. Ayan. Okay. So start na tayo mag-build. Let's go. Alright guys, so unang-unang pagpasensyahan nyo na guys kung medyo natagalan tayo sa pagbuo nitong ating D12 monitor speaker. Kasi gawa nga lang sobrang busy din natin guys, no, sa ating day job. And the same time yung December natin, masyado tayong busy. Ayan, pero kahit pa paano guys, is natapos naman din naman natin itong ating project na D12 monitor speaker. Alright, and shoutout nga pala sa ating kaibigan guys, no, na si Jimuel Nino. Ayan, so shoutout sa iyo sir at salamat sa panonood sa ating video. Alright. At sa ating kaibigan at kapwa content creator din guys, no, tungkol sa sound system, si Boy Iyakin. Ayan, charot lang. So Sir Daddy Born, ayan, shoutout sa iyo Sir Daddy Born. Thank you so much talaga sa pag-share ng ating mga photos and videos kung meron man at sa panonood ng aking mga content. Ayan, so Sir Daddy Born, thank you. Alright, so sa lahat ng hindi pa naka-follow kay Sir Daddy Born, ayan, paki-follow na lang din sa kanyang page guys, and the same time pa-like and share sa mga videos niya. At marami kayong matutunan sa kanya guys, kaya alright tayo dyan. Alright guys, so since tapos na yung ating coaxial speaker box, nabuo na natin. So next step natin dito is masilya. Alright. Ayan guys, so ready na yung ating pang masilya. Ayan, so start muna tayo dyan guys. Okay, let's go. So ito lang yung masilya na ginamit natin guys, no. Tile adhesive lang at saka wood glue at konting tubig at pwede na. Okay guys, so ito na, tapos na nga natin na masilya and then lihaan
Ayan, so medyo rough lang sa video guys, but smooth yan siya guys ha. Ayan. So tinapakan natin yung mga butas-butas. So after is nilihaan natin. So okay na, masilyado na. So ano ba yung next step natin dito is textured painting. So i-primer muna natin. So yun yung advice ng mga kaibigan natin na pintor guys, no. Mas mainam talaga na mag-primer para kapit na kapit yung ating textured painting. Ayan, so kung so far nga wala pa talaga akong pang primer guys, pero pag makabili tayo, apply natin dyan. Okay, so proceed tayo sa textured painting. Alright guys, so eto na nga, mag textured painting na tayo sa ating monitor speaker. Ayan, so ito yung halo lang natin guys, no. Ayan, sensya nyo na yung background natin. So hindi ko na pinakita kung paano ko hinalo to guys. Basta yung ingredients natin dito is tile adhesive at saka tile adhesive na 1 kilo lang. Tapos at 300 ml, 400 ml na elastomeric paint na black. Tapos wood glue mga 300 ml din. Ayan. Tapos tubig, tansyahan na. So yung lapot niya is hindi ganong malabnaw, hindi rin masyadong malapot. So tamang-tama lang siya guys, no. Ayan, so wala nang paligoy-ligoy pa guys para hindi haba yung video natin. At least makita lang yun yung progress ng ating speaker box. Alright, so let's go. Okay, so unahin muna natin tong dito guys gamit itong paintbrush kasi hindi maabot ng roller guys, no. So patching lang tayo. So okay, let's go. Ayan guys, yung itsura ng ating pag-textured paint sa gamit ang brush or yung lumang paintbrush. Ayan. Hindi ako gumamit ng bagong paintbrush guys. Mas maganda yung luma kasi may textured na siya. So ito yung itsura niya. Ayan. Patutuyuin lang natin. And then proceed na lang tayo doon sa other box. Ayan. So let's go. Alright guys. Ayan. Tapos na yung harap. So baliktarin na natin yung ating speaker box para matira na natin yung iba't ibang parte ng ating box. Alright. Okay, so sa lahat ng mga beginner guys, no, gumawa kayo ng stand para sa ating speaker box kapag magte-textured paint or mag-final coat tayo para pwestong-pwesto at perfect na perfect yung position natin sa ating pag-textured paint sa ating speaker box tulad nito. Alright, o diba? Ayan guys, so ito yung itsura ng ating textured. So mamaya magpa-flatten pa yan, no. So ulitin lang natin para mas labas yung textured niya. Okay, so tapusin ko na lang to lahat guys para hindi humaba yung video natin. Okay? Alright guys, so eto na yung resulta sa ating textured painting. Ayan, tapos na. Tsaka yung isa andun na, nilagay ko na doon, pinapaarawan ko na. Ayan. So ito yung resulta sa ating textured painting. Ewan ko lang guys kung klaro ba sa camera. At yan, I hope na klaro sa camera guys. So ito, bilad na lang natin to sa araw at saka natuyo, lihaan natin. And then top coat na. Alright guys, so ito na, nakabilad na sa araw guys. Ayan, so far okay naman yung textured natin. I don't know kung klaro ba sa camera. Ayan, so pinong-pino siya guys. Ayan, so pag natuyo na to guys, lihayan na natin ng siguro mga 120 grit para mas smooth yung finish nya. Ayan, okay, next step tayo pag natuyo guys, liha-liha. Alright guys, so tuyong-tuyo na yung ating textured paint. Eto, medyo maulan lang ngayon kaya pagpasensya nyo na yung background natin, no? So eto, tuyong-tuyo na. Ito yung resulta ng ating textured paint. Ayan, di ko lang sure guys kung klaro sa camera, but pinong-pino siya. So lilihain natin siya nitong ating, eto, 120 grit to guys, 120 yung number nito. So at least smooth siya guys, hindi siya masyadong lubak-lubak. Okay, so let's go. Ayan guys, so isang box lang yung ipakita natin para hindi haba yung ating video. Bola lang yan. So let's go.
So, una kong ginamit talaga dyan guys is 120. Pero napansin ko guys, parang hindi kaya. Hindi niya kayang pudpurin yung tile adhesive natin. So, nag-switch ako ng 80 grit. At saka finish ko na siya ng 120 grit. Kaya yung resulta so far, so good naman guys. Alright, so tsaga-tsaga lang sa pagliha guys. Alright. Okay guys, so eto na, tapos na nga yung ating pagliha or sanding. Ayan. So, tomorrow na lang siguro. Bukas na tayo top coat guys. Ayan, so goods na goods. Hindi siya magaspang masyado. Tamang-tama lang talaga guys. Small profile lang. Ayan, kasi kung medyo kung masyadong magaspang siya, tendency, madaling matuklap yung top coat. So, at least tamang-tama yung pino niya guys. Yung wala ka nang masyadong maramdaman na bump. Parang ganito guys. Ayan, ito yung mid-high natin. Yan, konti lang yung profile niya. Yan, maliit lang. So, same thing din dito sa ginawa nating sa monitor speaker. Ayan. Yan. Matigas yan siya guys. Ayan, matigas to. Nahirapan nga ako magliha. Yan, marami-rami tayo na ubos. Ayan. So, okay guys, so magta-top coat na tayo. At saka, ito yung gagamitin natin. So, hindi ito sponsor guys ha. Ayan, Boysen. So, yung ginagamit ko lang talaga dati is itong quick drying enamel, black or glossy ito siya guys ha. Ayan o, black B690. Tapos, paint thinner. Ayan. Tapos, yung ratio ko nito is 300 ml nito, 100 ml nito. But since napansin ko, masyadong glossy talaga. Parang ayoko. So, gusto kong lagyan ng flat black. Ayan, flat black. So, ang gagawin ko, 200 nito. Experiment muna tayo guys. 200, tapos 100 ml. Then, same pa rin, 100 ml nito. So, a total of 800. Kasi, bali 600 kasi yung mixture ko. So, gagawin ko 400, tapos dito 200. Then, dito 200 din. Ayan, para mabuga ng ating, spray gun. Alright. So, di ko na ipakita guys kung paano mag-mix. Yun, basta ihalo mo lang yun. And then, tira na natin dun sa ating box. Okay, let's go. Okay guys, so ready na yung ating box at saka ating pangpintura. Ayan. Let's go. Okay guys, so ganyan muna. First coat yan ha, pero manipis na manipis yan. Ang intention lang natin ay pasipsipin lang natin yung box ng pintura. So, after siguro mga 5 minutes, medyo kapalan natin konti yung second coat dito. So, hindi naman tayo masyadong focus dyan kasi matatabunan din naman. Importante yung dito talaga guys. Ayan, yung labas natin. Okay. Then, after nyan is babalik ta rin natin. So, meron tayong stand. Ayan. Gawa din kayo ng ganyan guys para perfect yung tawag dito, position ng ating box. Okay? Alright. Okay guys, so ito yung itsura ng ating tatlong coat dito. So hindi na tayo magpo-focus dyan guys. Ayan. So tirahin natin ang pang fourth coat, then baliktarin na natin para makapag-focus na tayo sa ibang part ng ating speaker box. Okay? Alright, let's go. So again guys, ang ginamit pala natin dito sa ating pag-top coat guys is enamel black paint from Boysen, and the same time nilagyan natin konti ng flat black para hindi siya masyadong glossy guys. Ayan. Tapos paint thinner na. So a total of 200 ml na enamel glossy, tapos 100 ml na flat, and 200 ml na paint thinner. So yun yung resulta at saka mixture natin sa ating top coat. Alright. Alright guys, so first coat natin. Ayan yung kinalabasan sa ating first coat. Ayan. So balak natin is hanggang 5 coat para makapal na kapal. Pero yung 5 coats natin guys, manipis siya na 5 coats para matibay. Kasi kung kakapalan mo kahit nga 3 coats na makapal, is pangit yun. Magiging parang alam mo yun, yung pangit talaga yung quality. So, manipis siya na maraming coat. Yun yung best daw talaga. Sabi ng mga kaibigan natin na pintor. Ayan. So, sisip-sipin pa yan ng box, guys. Yung ating top coat. Alright. Ayan, guys. So, tapos na tayong mag-top coat. Pero ang problema lang natin dito is makulimlim. Aray ko.
Ayan, walang kaaraw-araw guys. Ayan, 1 PM pa naman pero walang kaaraw-araw. So, dito lang to. Baka ulan nga eh. Medyo makulimlim yung ulap. So, sana bukas. Sunday. Ayan. Alright. So, pag natuyo to guys, assemble na tayo. Alright. Okay guys, so tapos na yung ating D12 natin na coaxial. Bali, dry na yung pintura. So, ready na for assembling. So, sa assembling guys, inuna ko muna itong rubber feet natin guys, no? Ayan. Wow! And then, sinunod na natin yung kanyang breather. Okay, next, install na natin yung kanyang speakon. So, meron akong video nito guys kung paano natin hininang itong ating speakon. Alright. Okay, next, yung handle natin guys. So, isang handle lang at saka lagyan din natin ng foam tape guys. Ayan, para walang singawan talaga sa kanyang handle. So, ito yung reason guys kung bakit hindi natin hininang yung isang speakon natin agad-agad. Ayan, para hindi tayo mahirapan guys kasi kapag hininang natin diretso yung dalawa, hindi na natin ma-install, 'di ba? Alright. Okay, so before natin install yung speakers natin, lagyan muna natin ng foam tape para iwas vibration tayo guys. So parallel connection lang pala yung ating wiring dito guys sa woofer and tweeter. Tapos naglagay lang tayo ng MKP na capacitor sa positive side ng tweeter na 2.2 UF 400 volts. Okay, so install na natin tong screen natin guys. So yung screen pala natin is nabibili lang sa online shop. So hanapin nyo lang sa online shop. Yung seller is si Gig Audio. Ayan. At pagkalipas nga ng halos 2 buwan guys, eto na nga tatapos na nga natin itong ating D12 monitor speaker na loaded ng coaxial speakers from Indian Palace or Audio Palace. Okay guys, so ito pala yung presyo na inabot natin dito. Hindi kasama yung labor natin kumbaga. Bali materials lang talaga yung ating kwentahin natin dito. Okay, magsimula tayo dito sa ating speaker. So yung speaker natin guys is coaxial size 12. From Rockport to guys. Ayan, yung presyo nito kung direct kayo sa store nila dito sa Davao City is 3,250. So bali dalawa, so 6,500 pesos. Ayan. Sa screen guys, mabibili lang ito sa online shop. Ayan, so yung seller is si Gig Audio. Ayan, 700 pesos yung isa, so dalawa is 1,400. Ayan. So sa speakon tayo guys, ayan, simpleng speakon lang. So depende na sa inyo kung anong klaseng speakon yung gagamitin nyo. But ito lang yung napili ko. So dalawang speakon per box. So bali 4 yung kinuha natin. So 60 pesos yung isa. So total of 240. Ayan. Sa handle guys, ayan, depende na din sa inyo. Ito sa akin is plastic lang siya guys. Isang handle lang per box. Ayan. Ordinary lang siya. Yung handle natin is 50 pesos. So dalawa is 100. Ayan. Tapos sa ating rubber feet, ayan, may rubber feet yan sa ilalim para hindi siya gagalaw pag tumutunog siya guys. Ayan. So bali 8 piraso yun. Tapos 20 pesos yung isa. So 160. Ayan. Sa marine plywood naman. Ayan. Yung ginagamit ko talaga guys sa mga box ko. Isang marine plywood. So 1,350 yung isang ply. Ayan. Hindi naman makakaubos ng isang ply talaga. Pero may naiwan pa mga 1/4 guys. Ayan. Kasi maliit lang yung box natin. No? Ayan. Tapos sa pintura. Mga 500 lang yung ginastos natin dito kasi yung mga tingi-tingi lang yung bili natin sa Tile Adhesive, ganun. Pero sa top coat natin, ayan, 100 plus ata yung 1 litro. So 1 litro lang yung nagastos natin sa dalawang box, guys. Ayan. Sa capacitors naman is 2 piraso, 50 pesos. Pero depende na sa inyo kung gusto niyo ng dividing network. Ayun, medyo mas mahal yun, guys. Okay, so yung total na ginastos natin dito guys is 10,350 pesos. Wow, so naman! Sa mga magpapagawa, yun, 10,350 pesos yung materials natin plus labor na lang. Ayun, okay ba? Matibay naman, yung screen sana is pwede naman yung tayong magugupit pero mas gusto ko yung ready-made na kasi makapal siya guys. Though medyo may kamahalan siya pero
Mas gusto ko yung ganyan kasi mas decente tingnan. Alright? At yun na nga ang kabuuan na proseso natin guys no, sa pagbuo nitong ating D12 motor speaker. So, till next DIY project mga Call of Duty Lessons Sounds. Alright.